Okay? Tandaan, yung kanta na When You Left Me on That Boulevard, diba? May ganun na po tayo sa number 1. I-summarize ko po yung number 1. Kapag linking verb, ang katabi niyang pronoun ay nominative case. Kapag preposition, ang katabi niyang pronoun ay objective case. Okay, yun po ang summary ng question number 1. Okay na po ba tayo? Kung papansinin po natin, lahat ng kapamilya ng salitang singular ay may S. Tingnan niyo po, ang salitang singular ay may S. Yung has ay may S din. Does, is, yung past tense na was, may S din. Yung verb na may S, goes, realizes, eats. Napansin nyo po, lahat ng kapamilya niya may S. Kaya kapag meron dyang papasok sa eksena na walang S, malamang yun yung error. Okay? Ngayon po, kung papansinin po natin, ang salitang plural ay walang S. At ang kapamilya niya, puro siyan walang S. Have, do, are, were, go, realize. Pansin nyo po? Ngayon, kung past tense naman ang usapan, ipasok natin dyan yung was at were, plus yung mga matitigas na letter, parang semento na tumigas, had, did. At may mga ed tayo ng mga verb. At meron din tayong mga irregular na verbs na hindi nilalagyan ng ed. So, yun po yung tatandaan natin. Okay? Ang tatandaan natin na kapag singular ang subject, kailangang makita natin yung mga kapamilya niya. Pwedeng yung has, does, is, was, goes, realizes. Okay po, kapag plural naman yung subject, kailangan walang S din yung mga verb na yan. Okay po? Ngayon, minsan kasi ang challenge is hindi natin alam kung singular o plural. Kaya kailangan natin mag-practice sa ganung pagkakataon. Ako, boses lang pinapakinggan kasi malabo ang screen. Hindi ko mabasa. Malabo naman ang screen doon. Ngayon, dito po tayo. Balikan natin yung item number 8. Ang una natin itatanong, ano ba yung subject? Okay. Ngayon po, beware po sa mga off. Ito po, kapag nakakita po kayo ng salitang off, ang subject po ay bago yung off na yon. Hindi po tayo titingin dun sa noun pagkatapos ng off. Ang tatamaan po dito, yung salitang copies. Yun po ang subject natin. Ang next question, ano ba yan? Singular o plural? Ang sagot, halata naman na plural siya. Kasi copies, marami. Okay? Ngayon, tingnan natin kung yung verb ay uma-agree doon sa subject na yon. Okay po? At halata naman na since plural siya, etong has ay may S, lahing singular po yan, kapamilya siya ng singular, mali yan. Ang tama po dyan ay have. Doon sa mga nagsasabi po na had, dapat past tense, may iba pong rule doon. Hindi po siya basta-basta ginagamit yung had. May iba pong rule. Sa next session ko po siguro siya ituturo o sa session 3. Hindi pa po oras para ituro ko po yung had tapos past participle. Medyo complicated po kasi yon. So dito po muna tayo sa mga simple na mga concepts. Okay? Again, hindi po siya pwedeng had. Have po ang gagamitin natin dyan kasi plural yung copies. Hindi po natin pwedeng sabihin na lumipas na siya o kaya, di ba, gumamit ng release, tapos na siyang mangyari kasi may iba pong rule doon. Okay po? Subject-verb agreement dapat alamin talaga. Okay po, ganun po talaga. Pero mabilis po natin nakita po yung maling sagot dahil nalaman natin kung ano yung subject. Tandaan pa, nakikita po tayo ng off, kahit pa yan maraming off. Yung word or yung noun, bago yung unang off, yun po ang subject. Okay? Tayo ng item number 20. Okay po, item number 20. Emily is a skilled painter and her self-doubt often prevents her from showcasing her work. Ayan, number 20 na po. Pakinumberan po yung ano po ninyo, yung sagot po ninyo. Ang there is plural. Okay po? So, number 20 na po tayo. Emily is a skilled painter and her self-doubt often prevents her from showcasing her work. Marami na ako nakikita sumasagot ng no error, letter E.
Okay, sabi ni ma'am kanina kapag may the plural po, hindi po ganon. Nangyayari lang po yun na kapag plural, kapag po adjective po ang kasunod. Halimbawa, the rich. Balikan po natin to. Singular po yan kasi yung company po ay noun. Kanina po, kaya po siya naging plural kasi po adjective yung kasunod. For example, the homeless, the indigent, the rich, the poor. Saka po siya magiging plural. Pero po ang salitang company ay hindi adjective. Kaya po singular po siya. Hindi po porke may the, magiging na po kaagad plural. Nangyayari lang po yun sa nominal adjective. Kapag adjective po ang kasunod ng the. Ang salitang company ay hindi adjective. That's why singular pa rin po siya. Okay po. Ang sagot po dito ay letter B. Ayan, congratulations po sa mga sumagot ng letter B. Tingnan natin. Ang subject natin is Emily. Singular po yan. Tapos, her self-doubt, ito po yung additional subject natin, prevents. Tama naman kasi ang self-doubt ay singular. Tapos yun na nagpe-prevent sa kanya from showcasing her work. Kaya mali po ang kasi mag-ingat po tayo dito pagdating po sa mga conjunction. Eto pong Emily is a skilled painter is positive. Maganda po yan. Tapos kinonect po siya ng conjunction na negative. Self-doubt often prevents her from showcasing her work. Hindi po pwede dito ang and. Dapat po dyan ay but. Ginagamit lang po ang and kapag positive, negative. Pero kapag but, ginagamit po siya kapag positive, or negative. So, kailangan po nating alamin yung mood ng sentence kapag may conjunction. Kasi hindi po dyan, nakita nyo, skilled painter siya, pero yung self-doubt niya, pumipigil sa kanya para i-showcase ang kanyang work. Hindi po natin i-translate sa Tagalog na si Emily ay skilled painter at ang kanyang pagdududa sa sarili niya ay pinipigilan siya. Diba? Ang gagamitin natin dyan ay pero. Kasi positive-negative po yung sentence. Okay na tayo dyan. So, ingat po sa mga sa item na may conjunction, lalo na yung end na yan. Minsan, nang loloko yan. Kumbaga, napaka-inosente niyang tingnan, pero siya na pala yung hinahanap natin na salarin. Tingnan nyo, napaka-inosente niyan. Hindi natin basta-basta nakikita. Pero, kapag alam natin yung mga ganyang rule, Mark waited for me. Ayan na, hindi na tayo spot the error. Naka-multiple choice na tayo na ganito. Mas madali ito sa utak kumpara sa spot the error kasi marami kang babantayan. So dito, Mark waited for me in Mabini Avenue under the shade of a large mango tree. Konting sakripisyo na lang. Kakayanin yan. Dito na po tayo sa item number 24. Ano po kayang tama? Naghintay sa akin si Mark sa Mabini Avenue. Under the shade of a large mango tree. Okay, yung iba, nag-i-enjoy sila. Buti na lang po. Nag-i-enjoy po kayo. Maraming salamat sa pakikinig. Buti naman po at natutuwa po kayo sa ating session ngayon. Hayan, bumabaha na po ng letter C at letter D. Dalawa lang nakikita kong sagot. Ano ba talaga? C or D? C or D? C or D? Anong mananalo sa dalawa? In Mabini Avenue, on Mabini Avenue? Ay, wala, di ko pa sinasabi na C or D talaga ang tamang sagot. Pwedeng E, pwedeng B. Malay natin. Hindi natin alam. Okay, ano kaya? Tandaan, pag may between, kapares and. Okay, 24, letter C or letter D. Dalawa lang halos ang nakikita kong sagot nyo. In Mabini Avenue, on Mabini Avenue, under the shade of a large mango tree. Okay, the correct answer is, wala pong nakakuha. Sa wakas, ay meron na, nakuha ni Ma'am Janet, nakahabol siya. The correct answer is letter A, on, in. Bakit kaya? Isa-isay natin. Meron po tayong lesson sa session 2 about in, on, at. Doon po ako bubuelo, hindi pa po ngayon. Pero, tandaan po natin na kapag avenue, street, at boulevard, puros po yan on. Ang avenue, street, boulevard, puros po yung kalsada. Meaning, sa gilid ng kalsada, on po ang gagamitin natin dyan.
Okay? Tandaan, yung kanta na When You Left Me on That Boulevard, di ba? May ganon, on. Ganon din po sa Mabini, sa Avenue at sa Street, on po yan. Pero dito po sa sa mango tree, in po dyan. Kasi ang tinutukoy po natin ay shade. Hindi po yung tree. Ang shade po ay anino. Ito po yung shade. Hindi po pwede ang under. Kapag sinabi mong under the shade, nasa ilalim kanya na ng lupa, nakalibing pala dyan si Mark. Hindi po pwede yan. Si Mark ay nasa loob ng anino. Nasa loob siya ng anino, ng area ng anino. Hindi siya pwedeng nasa ilalim ng anino kasi nakalibing yan si Mark, ibig sabihin yan. Pwede po kung under the tree. Wala akong problema dyan. Under the tree, okay tayo dyan. Pero ang pinag-uusapan dito is shade, hindi po yung puno. It should be in the shade, not under the shade. Okay po? Nilibing nyo na si Mark. Okay? So next time po, kapag nakita tayo ng tree, you are under the tree, but you are in the shade of the tree. Tingnan natin, sir. Thank you so much, sir. Okay. Thank you po. Ang galing niyo talaga, sir. Oy, di ba ang galing-galing niya? Ang galing niyo Okay, talaga. salamat Hindi ako po. nagkamali. As in, hindi ako nagkamali, sir, na i-invite ka sa grupong ito. Kasi nakikita ko yung the way ka mag-explain. Kahit yung mga post mo, nakikita ko yung mga pinaka-detalye ba, na yung tipong kung sa math pa, ang daming solutions na i-share nyo. So, kahit ngayon, ang dami ko rin natutunan ay everyday. Alam niyo yung everyday na hinahati pala yun? Ay, everyday. Parang nakasanayan ko na yan. Tapos, ang galing nang yung regarding sa linking verbs na nominative case at saka parang wala akong pakialam doon. Yung I at me. Tapos, ang galing niya mag-explain, di ba? So ngayon, dahil dyan, ang nakikita ko rin na super happy naman sila sa pagka-share mo, sir, ba, as in, ang galing nyo talaga, sir, as in, napabilib mo talaga ako. Yung tipong, hindi talaga ako nagkamali. Kung paano mo sinishare, kung paano kita nakilala din dati, na sa mga post lang, ganun na ganun ka rin pala sa mismong the way ka mag-explain, as in, di ba nakakahanga o di ba ang galing-galing talaga. So gusto ko, sir, dagdagan natin yung mga regarding sa verbal kasi ikaw yung magaling talagang doon sa pasikot-sikot ba, yung mga detalye. So pwede yung depende lang sa inyo, pero by February kasi pwede mong ulitin lahat para happy man sila kapag inulit-ulit ba. Yung tipong ito lang din, tapos kung ano itong na-share natin sa itong December at saka January, pwedeng ulitin ito lahat sa February. So kaya dagdagan natin ng mga araw dito sa February. Tinitingnan ko lang yung mga ano tawag dito? Yung schedule na binigay nyo. Okay po. So later, pwede kang matulog ngayon. Bukas na lang siguro natin i-discuss yung detalye. Kung pwedeng ilan yung idadagdag natin. Kasi alam kong ma-happy man sila. Oy. As in, thank you so much talaga. Ano pa? Yun. So, any question? O, di ba happy man kayo? Wala na. Wala na. Thank you so much. Mag-message ako ngayon. Ha?